A few inches later. Yo, what's up? Good morning mga pre. Alright. Ito na naman ako, no. Mga nasasagap na naman tayo mga mga kaalaman, no. I-share naman natin sa inyo, no? So, yun. Topic natin ngayon ay paano ba kumalma ng mabilisan, no? Parang pag ina-atake ka, no, pampakalma ka agad. Yun ang ating tatalakayin ngayon. Intro. So yun na nga, no, mga pre. Alright. Paano nga ba kumalma ng mabilisan, no? Calm quickly. Kapag inaatake ka, no? Dahil yan ang topic natin ngayon, no? Music, pasok. Yan. Alright. So, una natin, no, yung hinga. Doon natalakay ko na to, mga paghinga, mga technique, no? So, sama na lang natin dito para hindi nyo malimutan, no? Ayan talaga ang unang pumapasok kapag may atake na nangyayari, no? Lalo sa panic attack, no? Hinga. Yan. Ayun. Para siyang basic lang sabihin, no? Hinga ka. Sige, hinga ako. Parang ganun lang, no? Pero hindi siya ganun kadali, no? Kasi once na umatake na siya, no? Umatake na yung sintomas na yun ng anxiety, no? Siyempre, para ka nang na tawag nun, maratil, para kang natataranta or nalilito ka na, no? Nalilito ka na sa nangyayari sa yun. Kahit ako minsan, kahit alam ko na to lahat, kahit alam ko na ng may ganito, minsan naano rin ako, hindi mo rin masabi kasi merong malakas, merong mahina. Kung malakas ang atake, talagang malilito ka kung anong gagawin mo, kung anong dapat na gawin. Pero kung mahina lang, hindi ko na lang halos pinapansin. Ganon. Yun nga, pag lumabas na yung mga sintomas, no? Para ka nang, ito, iba to, Ganon. Kasi may tinatawag tayong mahina, tamtaman, tas may malakas. Pero sa mga nakakaranas, no, sana makuha nyo yung technique na ganito, no? Depende na lang din kung anong gagana sa inyo. So yon, meron sila sinasabi na two types, no? Inaano ko rin to, yung unang type ng paghinga, no, yung bibilang ka ng 8, tapos ibubuga mo, bibilang ka ng 5, 1 to 5, hinga ng 1 to 5, lalabas mo ng 8. Yan, yun yung una. Yung pangalawa naman, hihinga ka sa 4 seconds, hihinga ka, tapos i-hold mo siya ng 8, silabas mo siya ng 5. 5 yata, 7. Basta hihigop ka, i-hold mo, tapos lalabas mo siya ng matagal. Yung depende sa inyo kung saan kayo. Mamaya masobrahan naman kayo, sobrang hinga, nahilo naman kayo. Hindi naman ganoon, no? Kung kaya nyo lang, no? Although tumatama yung mga ganyang technique sa mga talagang na yung anxious na,
sa kanila, parang mahirap anuhin, mahirap kontrolin, no? Diba, sa mga baguhan, no? Pero hindi pa naman kagad nila makukuha yung ganyan. Pero para sa akin kasi isang hinga na lang ako eh. Pag napakiramdam ko na na-anxious ako, isang ganun na lang sa akin eh. Pero kung sa mga baguhan, or kung ikaw nakakaranas ng ano ngayon, no? Medyo malakas-lakas pa, no? Gamitin mo yun. Minsan ginagamit ko rin naman pag depende sa sitwasyon na nangyari sa kandidato. So yun, pangalawa natin, no? Tapos na tayo dun sa hinga. Pangalawa naman, yung pangalanan mo yung mga nararamdaman mo. Ano ba tong nararamdaman ko? Natakot ako, nahihilo, nanginginig. Yan. Pangalanan mo lang para pumasok sa isip mo na itong lahat ng to ginagawa sa akin ng anxiety to ngayon. Wala tong problema, hindi to delikado. Yan, affirmation din yun eh. Yung parang na meron kang salita na ginagawa sa sarili mo, no? Although tayo hindi naman sinasabing baliw, hindi naman baliw. Iba yun. Ang baliw kasi parang schizophrenic ang tawag nila doon. Walang baliw sa atin eh. Tsaka malayo ka maging baliw dahil ang mga baliw yan talaga minamana, tsaka sobra ikaw na tong nag-aalala lang or nangyari lang sa'yo dahil sa sobrang stress mo, di ba? Anxiety, alam naman natin, anxiety, pasok yun. Ayan tayo ngayon, pero isang araw mababawasan hanggang sa mawala. Ayan ang ano natin sa anxiety. So, i-recognize mo yung anxiety na ginagawa yan sa'yo ng anxiety kaya ka nagkakaganyan. Yan ang lagi dapat nating isipin. Ganyan din ako. Ako naman sinasabi ko anxious na naman ako parang sa isip ko ilang minuto kaya tumawala or ilang seconds kaya tumawala. Yan. May wala na. Back to normal ulit. So basic. Ganun na lang sa akin kasi. Although kung minsan umaatake siya ng pero hindi ko na pinapansin na pansinin mo na bibigyan mo ng halaga. Wala. Hindi na. Kasi parang nakakasawa na rin eh. Bahala ka dyan. Mga kandidato. Araw-araw yan dito. Sakit sa ulo. Sunod-sunod pa. So yun. Meron sila tinatawag na affirmation na stop. Sabihin mo lang stop. Ganon. Minto ka. Ayan, susunod na yung katawan mo. Yun ay ginagamit ng mga parang gaya ko. Nagsasawa na sa sintomas. Nagsasawa na sa anxiousness. No? Parang lagi na lang ganito eh. Lagi ka na lang umaatake. Ito ka na nga. Parang ganun na lang sa'yo. Parang tropa mo na siya. No? Parang kaibigan mo na siya na makulit ka eh. Ka muna dito, ginagawa ko ganoon. Nangyari to sa akin isang beses nung hindi pa ako nagbablog, no? Sa rooftop ako ng bahay namin, naggagawa ako ng patungan ng mga halaman kasi nagtatanim-tanim nga ako noon. Medyo umaambon, tapos na-anxious ako, hirapan akong huminga. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Nauulanan na nga ako eh, sabi ko. Huwag ka muna matake ngayon. Mamaya na lang. Ginanon ko siya eh. Maya siguro mga minuto, 1 minute, 2 minutes. Nawala na siya. Tuloy na ako sa ginagawa ko. Umuulan pa yun Dati takot ako sa ulan eh. Natakot din ako sa ulan. Baka mamaya
ubuhin ako. Kasi ayoko may sipon. Ayoko nang may sipon kasi hindi ako nakakahinga. So, ang ginawa ko, dahil gusto ko nga matapos yun, ginagamitan ko na rin siya ng mindfulness, no? Siyempre, habang may ginagawa ako, nagmamartilyo ako, naglalagari ako. Nabibisi yung isip ko, no? Sabi ko sa sarili ko, mamaya ka nung matake, mamaya na lang pagbaba. Tapos kumain. Ganun ko siya. Ayun, hanggang sa mga 2 days, 3 days ko natapos yung ginagawa. Ganun lagi. Sabi ko, parang aanayin mo na siya, no? Napasawa ka na eh. Sana ganun din kayo, no? Kaya wag niyo masyadong pansinin, no? Wag niyo na nga talagang pansinin. Pansinin niyo lang siya, para lang mahinto. Para lang mahinto yung atake na gano'n. Anxious ka. Ayan na naman. So, yun. Pagharap sa sarili. Yun na nga yung harapin mo siya sa paraan ng pagbabaliwala. No? Ayun na nga yung sinasabi ko na response, don't react. Yung, alam mo nandyan siya. Kaya ang ginagawa ko, naman parang nasabihan mo na siya, huwag mo na ngayon, ginagawa ko parang ganun lang. Although parang nakakaano no? Pag titingnan tayo ng ibang tao, di ba? Luto, babaliw. Hindi, para sa sarili mo yun, no? Na kasi may mga gumugulo eh. Tulad ko dati, meron akong subconscious anxiety kasi meron pumapasok talaga sa isip ko na marami, mga maliliit na bagay. Kagabi lang, meron ako niyan kagabi. Baka dahil natulog ako ng hapon, talagang tamang isip ako. Nakapikit na ako, tuloy-tuloy pa rin yung isip ko. Pero, mahina lang. Hindi siya kagaya dati, talagang babangon ako. Ano ba itong nangyayari? Tapos kulang na lang, iuntog ko yung ulo ko sa pader eh. Kasi ang dami-dami niya iniisip na nakakapagod. Tapos, kabahan ka na kasi ano ba ito nangyayari? Babaliw na ba ako? Yan na. Pasok na si anxiety dyan. Yun. Sunod natin yung embrace, di ba? Sa ano naman to eh. Kung mapapalikan nyo yung video ko ng mga words to remember, may salitadong embrace. Embrace parang acceptance na rin yun. Yun nga, papangalanan mo yung mga pakaramdam na yun, no? Pag meron na silang mga pangalan, yan, mag-automatic na yan sa isip mo na, yung ginagawa lang to ng anxiety sa akin dahil anxious ako, or mayroon nagkaroon ng trigger, o kaya meron kang nasagi sa isip mo na pangit, or kung ano man na nagbigay sa'yo ng ganyang pakaramdam, or di ba? Ano nagigets nyo yun, no? Meron lang something talaga na pumapasok sa isip mo na nagiging ganyan ka, no? Ano ba yan? Lumadaas kasi. Sorry. Hindi natin maano yan. Lapit na eleksyon eh. So, yun. Affirmation pa rin, no? Affirmation na ano nyo naman yan, no? Affirmation na halimbawa, umaatake siya, no? Umaatake yung sobrang pag-iisip sa'yo, no? Sabihan mo lang siya na hindi ako to. Hindi to yung ako. Ginagawa lang to ng anxiety sa akin. Yun. Affirmation yun. Malupit-lupit na affirmation yun. Ginagawa lang to na ano sa akin, anxiety sa akin. Hindi ako to. Parang ganun. Hindi ako to na ganito mag-isip. Dito. Meron lang talagang problema. Kaya tinatawag natin siyang disorder. Anxiety disorder. Kasi meron lang talagang mali. May mali lang talaga sa ano natin. Sa pag-iisip na hindi naman talaga siya sakit. Hindi siya sakit talaga kung isipin. Wala kayong sakit. Kung diagnose talaga kayo ng doktor ng anxiety. Mahirap na kasi malay mo. Meron pala talagang sakit. So yun, naiiba na naman tayo, no? Number 3. Number 3, no? Hindi, affirmation muna.
Yan, affirmation, yung hindi ikaw yon, tapos hindi to panghabang buhay. Ayan, lagi yung tatatak sa isip niyo yan. Hindi to habang buhay. Oo, ngayon, nakakaranas ka niyan. Pareho lang tayo, ganyan na ganyan ako noon. Na halos, wala na, namayat na. Namayat na ako kakaisip. Pero ngayon, medyo nakakabawi. Pero, babalik nga rin ulit ako sa buhat. Kasi, wala parang sa akin, exercise, parang may kulang nakakapag-jogging naman ako, jogging, tapos konting buhat-buhat. Pero iba yung iba yung gusto mo yung talagang may halong diet, may proper exercise yan. May mga papalakihin kang yun, wala na taba na to So yun. Pangatlo natin una di ba yung breathe, tapos yung pangalawa yung name your feelings, tapos yung pangatlo yung pile it. Yan, sinasabi ko pile it. Isulat nyo by journaling, Lagi ko to sinasabi sa GC. Sabi ko, isulat nyo kung ano yung nararamdaman nyo, Kung natatakot ba kayo, isulat nyo kung ano yung pinagkakatakutan nyo. Nag-aalala kayo, isulat nyo kung ano yung pinag-aalala nyo. Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo masaya ngayon? Lahat yan isulat nyo. Anong pakiramdam, anong sintomas, lahat yan isulat nyo, Kaya ako nauwi sa vlogging, Kaya ako nagbablog ngayon dahil dyan. Kaya nakakatawa rin na lahat ng ko noon pa, nung sagsagan ng anxiety ko, nagsulat na ako niyan. Nung sinabi ng doktor sa akin na wala kang sakit, ginagawa lang yan ng isip mo. Yan dyan na ako nagsimula. Siguro August yon last year. August siguro yun. July, August. Sinulat ko na lahat. Tapos halos na ako nun. Bali, nagsimula ako sa bond paper Sinusulat ko kung ano yung ako. Baba ng lahat ng sintomas ko. Kung mababalikan nyo yung mga vlog ko sa baba, yung mga ayan, halos lahat yan, sinulat ko yan. Gusto ko kasi malinawan ako kung ano talaga itong nangyayari. Mapa loneliness, mapa anger, mapa worry fears, lahat yan ko. Lahat yan, kumbaga, inisa-isa ko yan lahat. Kung ano ba talaga itong nangyayari sa akin. Kasi ang hirap talaga siya ipaliwanag, So, kung ako, para sa akin talaga, napakalawak ang anxiety. Kaya itong mga binabagi ko sa inyo, halos wala pa to Wala pa to sa Kumbaga ito, mga tips lang, tricks, mga remedy yan. Makakatulong talaga to, malaking matutulong ito sa inyo. So, yun. Triggers, Ano naman natin yung triggers? Meron na akong video niyan, Tapos, para kumalma ka, manap ka ng mga kaibigan ng mga masisiyahin, Kahit sa mga chat lang, video call, mag-video call, parang tawa-tawa, di ba? Ayan, mabilis kang kumalma dyan. Humalungkot ka ngayon, tawagin mo to tawagin mo yung tropa mo na, kapag biruan ka din, Kasi tayo, hindi naman pwedeng babalutin lang tayo ng kalungkutan, Buksan mo rin yung isip mo na kaya ka nagkakaroon ng ganyan dahil na rin sa'yo. Pinipigilan mo kasi yung sarili mo na maging masaya. Ayan ang ginagawa ng anxiety sa'yo. Kaya ko, ako dati hindi talaga ako makatawa. Ngumingiti ako. Pero yung tawa na halakhak, ganyan. Mas gusto ko yung mapangiti ka lang, parang tataas lang yung konti yung pero hindi talaga ako makangiti hindi gaya ngayon. Talagang hindi ko nga masaya ang buhay. Huwag nating pasirain dahil lang sa anxiety na gumugulo sa'yo. Pero kung may kaalaman ka na, kaya nga napakahalaga ng kaalaman. Kasi once na nabusog na yung isip mo, yung utak mo na ito, lahat to nangyayari dahil sa ginawa ko din na stress sa sarili ko. Ito lahat to. Magiging maayos din ako. Yun.
Yan sana ang tumatak sa isip natin, no? Dahil yung mga sintomas, mga ano na yan, paulit-ulit lang yan mangyayari sa inyo hanggat pinapansin nyo. Sana nakagigets nyo, no? Na medyo dumadrama tayo, no? So yun, distraction, alam nyo naman yan eh. Meron akong mga video dyan sa distraction, no? Ano ba yung mga ginagamit ko, technique, ganyan. O kung ano naman yung kung ano naman yung swak sa inyo, no? Distraction, pang ano mo, pang baliwala nyo kaagad, no? Yan, nakaka-relax din yan. Mabilis mawala ang anxiousness niyan. O mabilis kang kumalma sa paraan na yan. Hindi ko na masyado pa paliwanag, no? Ang haba na naman ng video. So yun, tumawa ka, no? Huwag naman yung tumawa mag-isa, no? Iba yun. Tumawa ka bilang ano, kasi nga kapag nabusog na ang isip mo ng mga kaalaman, no? Diyan na magsisimula yung unti-unti yan. Unti-unti yung tataas. Dati kang down, unti-unti yan. Hindi naman yung pag sinabi mo na ganito, hirapan ako ngayon, tapos nalaman mo na narinig kang ano, bukas okay ka na. Hindi ganun. Dahan-dahan yan. Pinapractice yan. Kahit yung mga ngiti, simula ka sa ngiti. Tapos, yung tawa na pigil, yan. Parang ganun lang din eh. Ngiti, tawang pigil. Tapos, tawa. Hanggang sa maging halakhak na. Sabi nga nila, laughter is best medicine. Talagang, pag masaya ka, tumataas din yung mga hormones mo, yung mga happy hormones mo. Hindi ko na iaano yun, mga ganyang hormones kasi scientific yan. Ano lang tayo, doon lang tayo sa mababa, no? So yun, huwag kang mag-isip ng mga hindi naman kapaki-pakinabang para sa iyo, no? Yung mga bagay na hindi, sabi ko nga lagi, no? Yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyo, no? Mga bagay na pumipigil sa iyo, ano mo yan, iwasan mo yung mga ganyan dahil hindi yan nakakatulong talaga sa iyo para mawala yan, para makarecover ka. Oo, nararanasan mo siya ngayon, pero hanggat maaari tanggalin mo yan sa isip mo, no? Dahil wala talaga may bubunga sa iyo yan. Parang ano yan, parang bisyo, no? Diba? Oo, meron tayong tinatawag na mga addiction, pero wala, mabubuhay ka kahit wala yan. Kahit wala yung mga bagay na yan. Dahil tayo, pinanganak naman tayo ng kahubad eh. Wala naman tayong ano dyan. Hindi naman talaga hanapin ang katawan mo yan. So yun, para sa iba kasi meron tayo tinatawag ng mga ano yun, sinasabi na drugs is ano, gamot naman talaga siya. Yun nga lang, inaabuso nga ng iba. Kaya pagdating sa gamot, no, hindi talaga ako naggamot. Hindi ko lang din alam kung bakit. Basta ayoko ng gamot. Ayoko ng gamot na mga antidepressant. Tingnan nyo na lang yung side effect. Tingnan nyo. Check nyo pag ano, may time kayo, no? So yun, ligo. Ayan. Para mabilis kang makarelax, maligo ka, di ba? Maligo. Yung hot cold water. Basta yung ano, malamig na tubig. Hot cold water. Iba yun. Basta yun, malamig na tubig. Ganyan ako pag nabanggit ko na to last yung mga vlog ko nung nakaraan. Bilis talaga niya, mawala kagad. Bawa nasa bahay ka, no, na-anxious ka. Yun. Ano mo? Kahit maaari kumuha kang yelo eh. Ligo ka. Bigla ang ano, buhos or shower. Talagang lalabas yung ano mo dyan. May scientific basis naman yun. Kahit sa ibang ano, kahit iba yun, hilamos lang ang malamig na tubig. Para yung tawag nila may masmasan, no? Kasi nga, yung isip natin tuloy-tuloy, tapos yung pakaramdam natin parang kakaiba na, diba? Gulatin mo, no?
Yun, tapos bigla na lang mapopokus dun yung ano mo, katawan mo sa lamig ng tubig. Ganun lang din, parang distraction siya. Pero ang dami siyang benefits sa katawan. Maliligo ng malamig na tubig. Meron akong tropa. Nasa Taiwan. Tapos, panot na yun. Sa Taiwan kasi daw malamig. So, ang tubig nila doon mainit. Kaya hindi na kami nagtaka. Joke lang. Pero pa isa, yung tropa ko panot na rin. Malapad na yung paliparan. So, ayun naman, nagmumotor. Ang bilis magmotor nun. Kaya pala. Joke lang yun. Shoutout sa iyo. Mga tropa kong panot-chino. So, yun. Triggers. Tapos na natin itong triggers. No? Self-care routine. No? Alam naman natin yan eh. Pag-aalaga sa sarili. No? Yung mga pagkain ng tama. Diba? Alam naman natin yan eh. Basta mahalin nyo lang yung sarili nyo. Magpakabait na kayo. Yun lang. Wala nang ano-ano yan. Pag alagaan ng sarili, no? Bigyan ng importansya ang sarili. Alam naman na natin yan eh. Dahil nakakaranas ka ngayon, bumawi ka naman sa katawan mo. Hindi yung puro abuso sa katawan, no? Merong ibang tao, no? Kahit grabe yung trabaho nila. Sobrang bigat ng trabaho. Naranasan ko yan, no? Bigat na trabaho. Tipin mo, sa construction, umaga pa lang, babasag na kami ng ano. So, pwersa ng pwersa, no? Tapos, tuloy-tuloy yun. Maghapon. Although may pahinga naman, siyempre, iba pa rin yung ano. Kinabukasan, ganun na naman. Diba? Tulog ko nun, alas 8, tulog na ako nung kagad. Kasi alam ko, gusto ko ipahinga yung sarili ko. Pero may mga ibang tao talaga na, ayun na talaga yung buhay nila. Araw-araw, hanggang sa ano. Kasi nga, meron silang ano sa buhay. No? Ilan yung anak nila? 5, 6, di ba? Ano na lang, di ba? So, meron tayong focus, no? Nagagawa natin yun dahil para sa, ano, sa pamilya, di ba? Yan, no? Parang magkukusa na yung katawan mo, gumalaw. Tapos mapapayapa niya yung sarili mo, yung isip mo, dahil may ginagawa ka. Pero dahil nakakaranas ka niyan, pre, halika mo muna yung sarili mo bago tayo mag-move sa ibang bagay. So, yun. Yun nga, meditation pa rin, di ba? Alam naman natin yan eh. Meditation, mindfulness, nabanggit ko yan. Marami yung mga video dyan sa baba. Ayan ang ginagawa para mabilis kumalma yun. Pagiging anxious mo. Mabilis mawala yung pangit na pakaramdam sa'yo. So yun. Pagpasok na sa mindfulness, pasok natin yung mga reading, writing, painting, para lang umalma siya sa paraan na gusto mo. Although magkukusa na yan eh. Magkukusa na yung sarili mo kumalma. Gaya ko nga, no, pag nakakaramdam talaga ako ng ano, yun lang, tapos baling sa ibang bagay yung ano, yun lang, kakalma ka na rin yan. Meron kasi nangyayari yung severe, parang talagang atake talaga, no? Atake na nangyayari. So, kailangan mo siyang anuhin. Ayusin. A few inches later. Yun na nga, no, naputo na naman tayo, malapit na matapos na yun. Dumating. So yun, yung huli natin, humor, no? Alam nyo naman yan, humor, diba? Parang ano na sa atin yan eh. Likas yan eh. Likas na nangyayari. Likas sa katawan natin yan eh. Although may mga tao talaga na hirap patawanin eh. Mahirap silang ano eh. Matawa naman sila pero pigil no. May mga taong ganyan. Gaya ko no.
Oo, okay lang naman kahit saan eh. Cowboy naman tayo. Kasi dati nasa entertainment nga kami no. Ako. Babanda ako noon eh. So alam ko yung mga paraan paano mag-approach sa tao. No? Makitungo sa tao kahit sabihin natin may ugali siya. Dali lang naman ano yun yan. Kung ganun sila, eh ganun na sila. No? Kaya nga, ikaw bilang nakakaranas ka, no? Maghanap ka ng mga kaibigan na totoo para sa'yo. No? Totoo na nakakaintindi sa'yo, na concern para sa'yo. No? Alam nila yung nagdadaanan mo. Pero, dapat, ano tawag ito? Pigilan mo rin yung sarili mo, no? Na baka mamaya may masabi sila, biro lang, ganun. Biglang, alam mo naman tayo, di ba? Nagiging emotional tayo pagdating sa ganun. Para sana, sabi ito, control lang din. Yun, tumawa ka kasama mga kaibigan mo, no? Manood kayo ng video. And nakaka-relax yan, ng pakiramdam, nakakaganda ng pakiramdam. So yun na lang muna, no? Ang haba na naman, 30 minutes. Maraming salamat, no? Sana may naintindihan kayo kahit konti. Sana may natutunan kayong kahit konting kaalaman, no? Para mabilis siyang kumalma, no? Although hindi naman to talaga lagi, hindi naman sa lahat ng oras, no? Depende kung ano yung gagana sa inyo. Hindi naman siya yung talagang gagawin mong madali. Pinapractice talaga to. Kung mahirap sa'yo sa una, siyempre, alam mo naman, pag sa una lang naman, tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-master mo na. So yun, maraming salamat, no? Ako nga pala si Jay Montero, no? Adios!